Naku po, Sir RP Max Vlogs basher daw ni Rachel Morales. Paano nangyari? At samahan nyo guys sa gumawa ng reaction at commentary. At tignan natin kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. At ating bigyan ng paglilinaw. At simulan natin to guys. Tara, let's bagets. Hello guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang paborito niyong reactor, Berzano TV 2.0. Medyo mainit-init tong guys itong usapin na to At syempre shoutout po kay Sir RP Max, no, kay Ruel at Rachel. At mainit-init tong issue na to guys. Talagang even mga reactors no, ibang mga kasamahan natin reactors, and even yung sa mga reactor ng Rochelle, no, nagbigay din opinion about dito. At tingnan natin guys, alamin natin, no, kasi ang tanong, no, basher nga ba ni Rachel Morales si Sir RP Max? Tingnan natin. Alam niyo naman guys, si Sir RP Max isa yan sa mga kinikilala dito sa Kalingap, at ako I have respect kay Sir RP Max. Talagang napaka maayos na reactor yan, no? At isa yan sa mga hinahangan natin dito sa Kalingap. At tignan natin guys, pero paano nangyari no? Kasi napansin ko, naka-turn off yung kanyang comment section. So, naka-turn off, at may nabalitaan din ako na talagang infested ng basher ni Rachel itong kanyang upload, o I don't know kung live to, no? Kanyang upload, no? At itong kanyang ginawang reaction video. Pero tignan natin guys, silipin natin, no? At as much as possible, magiging patas po tayo. Shout out po sa lahat ng mga Rochelle, at syempre sa lahat ng nagmamahal dito sa Kalingap, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre, shoutout po muna natin ang nag-iisang Kuya Bal Santos, matubang ama ng Kalingap, at syempre ang ina at co-founder ng Kalingap na dapat respetuhin at dapat suportahan, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. And of course, ang nag-iisang direktor na nagpapa-viral, walang iba kundi si Kalingap Proud. Anyway guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Berzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys. At pakinggan natin guys si Sir RP Max, at tingnan natin yung kanyang ginawang reaction video regarding dito kay sa live ata ni Ruel to. At play natin to guys. Tara, let's go guys. Itong maiksing video clip na ito, okay? Diyan bumabase kung ang tao nagbabago. With the influence po, number one, yung money, di ba? The love of money is the root of all evil. Di ba? Yan yung kasabihan mga Kalingap. Pangalawa is fame. Di ba? Fame. Pag meron ka na yan, sinusubo ka, di ba? Sinusubo ka kung magpapadala ka din sa pagiging fame mo. Di ba? Pagiging famous, kung nadadala ka dyan, tapos nagbabago, di ba? Sabihin natin nagbabago ka. That's what, di ba? That's also one of the factors mga Kalingap. Kaya stay kalma lang, di ba? Stay sino ka, di ba? Sino ka. Just control bad sides of emotion so that no one can hurt, and when the sun shines, everybody will rejoice. Exactly, ayun, tama po si AA Bag. So dito parang excuse me kuya, kaya RP Max. Napansin ko dito, no, parang may topic si Ruel of Malalag sa live niya, no, about I think in general in general topic, no. Yung sinasabi ni Ruel of Malalag na yung money daw is the root of evil. Pero tama naman siya doon. Pero ang root of evil talaga yung pag-ibig sa salapi. No, yung pag-ibig sa salapi, yung pera kasi nagagamit siya sa pagtulong, di ba? So inanimate things kasi yan Wala yang pakiramdam, wala yang sariling desisyon, yung pera, no? Nasa tao na lang kung paano ito gagamitin. So pag minahal mo yung pera, yun ang root of evil. Kaya nakalagay doon the root of evil is the love of money. Pag-ibig sa salapi. Hindi yung pera lang, Yung pera nagagawa yun sa syempre, pag may pera ka, pwede kang operahan. Pwede kang magbigay ng bigas pag may pera ka. Pero tuloy natin to. Sun shines, everybody will rejoice. Exactly, ayun, tama po si AA Bag. Grabe, galing ng mga comments po ni AA Bag. Ayun, so narinig po natin guys, nabanggit po ni Ruel, no, na
may mga bagay-bagay ika nga na makaka-influence ng isang tao kung bakit Tama. nagbabago ang ugali nito. Tama, kuya. So ang tanong, meron po ba siyang pinaringgan dito, guys? No? Meron ba siyang ika nga pinahagingan dito sa kanyang mga statement? Okay? So dito, medyo yun, pag napakinggan mo to, no, sinasabi ni Sir RP Max, ang tanong natin kung meron ba siyang pinapakinggan o pinaparinggan o nagpaparinig ba dito si Vlog. So para saan okay yung ano doon yung pag-highlight ni Sir RP Max. Natin kung may nagpaparinig ba o umuhugot, no, may pinaparinggan ba siya. O, pakinggan natin sabi ni Sir RP Max. Ika nga pinahagingan dito sa kanyang mga statement. Okay? Ang lalalim po no ng mga hugot po niya plus yung yun nga po, yung mga hugot din po na sinishare sa kanya ng mga live audience. Okay? Doon sa kanyang live. Okay? So ngayon, tama po yung agree po ako doon, guys. Lahat naman po siguro tayo agree na ang pera po talaga, pagka priority mo na po ang pera, ika nga, you love money more than people, ay doon ka po talaga magproblema. Ika nga, pag priority mo na po ang pera, kumita ng kumita, kaysa, ika nga, mas mahalaga sa'yo kaysa pagmamahal mo sa kapwa. Tama. Especially yung mga taong malapit sa'yo, ay doon ka na po mag-umpisang magka-problema. Okay? Tama siya doon, ha. Ako agree ako doon kay Sir RP Max at yung statement niya dito is pang in general, ano. So, sabi nga po, money is the root of all evil. o sa lahat ng kasamaan. Okay? Oo, hindi. No, kulang kuya sa Sir RP Max, dapat love of money. No? Yung pera hindi, not money only. So, love of love money, yung pag-ibig sa salapi, yung root of evil. No, actually hindi lang money pati power, no. Tuloy natin. Love of power and love of money. Pero dito, guys, tuloy natin. Ang money hindi masama, no? Tama. Pagka naging priority mo lang siya, ika nga, yun na lagi ang iniisip mo. Pera. Hindi, okay lang kung isipin mo ang pera, Sir RP Max. Wag lang yung tipong mamahalin mo yung pera. Kunwari, meron kasi nangyari, papatay nila yung magulang nila. No, may ganun may sa Pilipinas. Pinatay nila yung magulang nila para makuha agad yung mana. So, ganun katindi. Dahil alam nila yung magulang nila mamamatay na. Kaya lang, syempre, makukuha lang nila yung pera pag namatay yung magulang. So, ang ginawa, pinapatay nila yung magulang nila para makuha yung pera. Ayun, nakulong, yung pera nung pinapatay nila magulang nila, nahuli sila. Wala. Kulong din sila, hindi na nakuha yung pera. So, yun ang mga example ng love of money. Pero kung mag-iisip ka kung paano makakuha ng pera, hindi masama yun. Lalo na meron kang purpose, di ba? At hindi na yung kapakanan ng ibang tao. Tama. Pag gano'n na po kasi, doon na po nag-uumpisa na nagbabago na po yung pananaw mo, pati yung pakikitungo mo sa kapwa mo, ay nag-iiba na po. Tama. Okay? So, And then, nabanggit din po ni Ruel, guys, fame o kasikatan. Totoo po yan, no? Sa mga artista especially, marami po tayong mga examples na makikita dyan. Dahil nga po sa sobrang kasikatan, nagbabago na po ang ugali nila. Tama. Nag-iiba na po. Kasi nga po, nilalagay na po nila sa utak nila yung sobrang kasikatan na po nila. Tama. So dahil doon, pag gano'n na po, pag nabago na po yung ugali ng isang tao, dahil nga po dyan, dahil sa pera, sobrang pera, kumpara siguro noon na walang pera, ngayon biglang nagkapera, o dahil nga po sa sumikat nito, usually guys, ang kasikatan at saka kayamanan, magkasama po yan. Agree ako dyan, Sir RP Max, kasikatan at pagyaman, kasama yan, no, yung power, sama mo na rin power, Sir RP. Kaya nga minsan may mga artista na babaliw, di ba? Babaliw sa sobrang fame. Mag-research kayo about sa Hollywood, mga actress and actor. Iba na babaliw sa sobrang sikat. Ngayon, pag sikat ka, syempre, kasama na yung pera doon. Tama si Sir RP Max, kasikatan at pera, magkadikit yan. Umikat ang isang tao, automatic, meron din po yung kayamanan na kasama. Tama. Okay? Kasikatan or fame at saka money, usually magkasama po yan. Yeah. Okay? Pero binigyan ka lang ng konting blessings, may pera ka, nagkaroon ka din ng fame, Tama. pero ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, marami ka nang inaaway at ang yabang-yabang mo na, baka sooner or later, ganun lang po yan. Baka Tama. ibabagsak ka ng Panginoon. Tama Okay? siya doon. Biblical po yan. Kung sino yung nag-angat ng sarili nila, ay ibabagsak. Amen. Kasi tama yun, Sir RP Max, ang nagpapakataas ay ibinababa. No, ang nagpapakababa itinataas. Tama siya doon, guys. At kung sino yung nagbababa, ay sila naman ang inaangat. Okay? Tama. So,
dito sa nabanggit ko nga po, meron bang pinapahagingan o pinapatamaan si Ruel of Malalag? Okay, so siya lang po ang nakaalam guys kung sino po ang tinutumbok niya. Pero Okay, sinabi niya rito siguro marami din pong mga audience o mga nakafollow po talaga sa kanila ang mag-i-interpret na baka it refers to doon nga sa kanyang partner. Okay, alam po natin guys, nagkaroon po Ato guys, medyo, Sir RP Max, hinto natin, no? Nakita ko naman dito, hindi naman si Sir RP Max ang nagsabi na si Rachel yun. Maaaring marami nagkaroon ng misinterpret sa sinabi ni Sir RP Max. At malinaw sinabi niya rito guys. Ako guys, I love Rochelle. Lahap ko ang kalingap. At at the same time, mahal din natin yung mga reactor na katulad ni Sir RP Max na talagang makita niyo naman guys, maayos na reactor yan Sir RP Max. At dito, hindi siya nagsabi na si Rachel yun. No, nagtanong lang siya, no, kasi sabi niya based dun sa mga viewers, no, siguro nakita ni Sir RP Max dun sa viewers ni Ruel na binibigyan ng interpretasyon na si Rachel yun. Yun yung mga nakakabasa dun sa live ni Ruel. Pero hindi niya sinabing si Rachel to. Guys, malinaw baka sabihin niyo kinakampihan ko Sir RP Max. Hindi ko siya kinakampihan. Malinaw naman po, no. Binibigay ko lang yung hustisya para kay Sir RP Max. Kaya nagsasabi na ba siya? I think hindi niya in-insist na si Rachel yun. Siguro nakita niya sa live, during sa live ni Ruel, na may mga nagko-comment na si Rachel ang pinapatungkol. Alam niyo naman, sa live ni Ruel, hindi lang naman lahat yan solid Rachel. Meron dyan yung mga nanggugulo lang. At alam naman natin yan. So, siguro nagla-live si Ruel, may mga nanggugulo. Kaya nagpapaliwanag si Ruel in general knowledge At itong pinapaliwanag ni Sir RP Max in general. At nagbigay siya ng example sa mga artista nga na nagkaroon ng yumama, nagkapera, naging sikat. So, kung magbe-base kasi sinasabi ni Sir RP Max, talagang malinaw na yon in general. Ngayon, nagkaroon siya ng tanong lang, sino yung pinapatamaan niya rito? Guys, binanggit niya naman based dun sa mga viewers, na ibang mga viewers na maaaring di Rochelle yun, mga nagpapanggap, ang nangyari, pinagbibintangan si Rachel Morales. Malino naman guys, hindi naman in-emphasize ni Sir RP Max na si Rachel yun. Ulitin natin. ang mag-i-interpret na baka Ulitin ko guys, ulitin pa natin. ang pinapahagingan So, pasensya na po guys, ulitin ko lang. bagsak ka ng Panginoon. Okay? Biblical po yan. Kung Tama, sino yung agree. nag-angat ng sarili nila ay ibabagsak. At kung sino yung nagbababa ay sila naman ang inaangat. Okay, tama. So, dito sa nabanggit ko nga po, meron bang pinapahagingan o pinapatamaan si Ruel of Malalag? Okay? So, siya lang po ang nakaalam guys kung sino diba? po ang tinutumbok niya. Sabi niya rito, meron bang pinapatamaan dito si Ruel? Ngayon, tanong yun Question mark yun Tama si Sir RP Max, nagtanong siya, dito, pinapatamaan ba si Ruel? So, nagtatanong lang siya. Hindi siya nagbibigay ng ng masamang impression guys. Nagtatanong yung tao. Yung pagkaka-react ni Sir RP Max, para sa akin, hindi siya mali Nagtanong lang naman siya Either, pwede kayong sumagot na gano'n nga, maaaring, pwede naman hindi kayo sumagot na gano'n. Maaaring yes or no lang. Yun lang naman yun kumbaga, nagbibigay siya ng making dun sa viewers. Kung may pinapatamaan ba si Ruel, meron o wala. O is this only an general knowledge, general topic or discussions. Tuloy natin. Pahagingan o pinapatamaan si Ruel of Malalag. Okay? So, siya lang po ang nakaalam guys. Diba sabi niya, siya lang po ang nakakaalam guys. Hindi naman niya pinilit na may pinapatamaan si Ruel Sabi nga niya dito, siya lang po ang nakakaalam guys. Inulit ko naman guys, ulitin natin para maano lang, ma-check nyo. Sarili nila ay ibabagsak. At kung sino yung nagbababa, ay sila naman ang inaangat. Tama. Okay? So, dito, sa nabanggit ko nga po, meron bang pinapahagingan o pinapatamaan si Ruel of Malalag? Okay? So, siya lang po ang nakaalam guys kung sino po ang tinutumbok niya. Pero, siguro marami din pong mga audience o mga nakafollow po talaga. Yan. Binanggit niya na yung mga audience, yung mga viewers. Sige, Sir RP Max. Sa kanila, ang mag-i-interpret na baka it refers to doon nga sa kanyang partner. Okay? Yun, di ba? Pero hindi niya sinabing si Rachel. Sinabi niya lang, yung premise guys, tingnan yung premise binanggit niya dito yung audience na maaari may mga viewers or mga viewers nga ang mag-misinterpret o mag-interpret na si Rachel yung tinutukoy ni Ruel. Sinabi niya lang yung, kumbaga, nagbibigay lang siya ng probability, yung mga possibility
kita naman dun sa mga live. Kanina may nag-comment din sa topic ko na may mga nagko-comment nga dun sa live ni Ruel na ganun nga, no? No, so hindi mo kung wala akong nakikitang mali rito, guys, no. Tuloy natin. po talaga sa kanila ang mag-i-interpret na baka it refers to doon nga sa Tama. kanyang partner. Okay. Alam po natin guys, nagkaroon po sila ng tampuhan. Hindi po natin alam no kung ano po yung dahilan talaga kung bakit nagkatampuhan. Pero dito nga sa live ni Ruel of Malalag, marami din po ang nagko-comment doon. Marami po ang nakapansin. Bakit? So dito nakikita niyo yung premise ni Sir RP Max, no? Nagbigay siya dito na marami nakakapansin. Saan? Saan niya nakita yung ano? Dun sa live ni Ruel. Nga nagko-comment. Doon siya umugot. Doon siya umugot, guys, no? Yung sasabihin niya rito, ulitin natin. Yung dahilan talaga kung bakit nagkatampuhan. Pero dito nga sa live ni Ruel of Malalag, marami din po ang nagko-comment doon. Marami po ang nakapansin. Marami pong nakapansin. Di ba? Pero hindi sinabing si Rachel yun. Pero doon siya nagkumuha ng premise. Tuloy natin. Bakit yung infinity necklace at saka yung promise ring hindi na po nila makikita? Hindi lang po isang nag-comment. Marami pong nagko-comment na dong hindi ko na makita nasaan na po yung infinity necklace at saka yung promise ring. Bakit tinanggal mo na? Bakit hindi na po nakasuot, no? Yung po yung mga napapansin na mga nagmamahal po sa kanila. So malinaw naman pala, guys. So dun kumuha ng premise si Sir RB Max, which is may basehan naman siya kasi nga dun makikita doon sa mga comment. Patuloy na. Okay? So kung hindi po niya ginagamit ito guys intentionally, so ibig sabihin talagang may problema. Okay? So may problema na siya lang po ang nakalam o sila lang po ang nakalam. Diba? Okay? Sana ang hope naman po natin guys, kung nagkatampuhan man sila for simple reason, baka nga time will heal, no? Dito sa tampuhan po nila. Yun po yung panalangin o hope po talaga doon sa mga nagmamahal ng kanilang pagsasama. Pero bago po natin ituloy yan guys, So, ito pakinggan muna natin. So, guys, natuwa naman ako dito. Ito ang sinasabi ni Sir RP Max, fatherly advice, no? Bilang tatay. Nagbibigay siya ng advice, no? Ito sa Rochelle. Tuloy natin. Sandali guys, yung video clip na ito dahil ito po yung ibig po nating sabihin. Ito po yung tinutumbok ng binabanggit po niya. Sige nga si Sir RP Max, play natin. Okay? So ito guys, pakinggan muna natin. Makita mo dito na, di ba, na ano ka, na you're not prone sa mga bash, di ba? You are not vulnerable sa mga pambabash. Pero, in a good way, di ba? Still mag-consider ka, di ba? Still i-consider mo yung side mo na for being, di ba? For being humble, di ba? Iba kasi yan yung pagiging matapang sa pagiging humble, di ba? Ang matapang, di ba? I mean, yung matapang na humble ka kaysa matapang ka pero mayabang. Kaya magkaiba yan sila, mga kalingap. Makikita naman natin yan, tayo yung mas di ba, mas nakakaunawa sa kanila. Tayo yung mas nakakilala sa kanila, 'di ba? Kung nagiging matapang siya, walang problema sa pagiging matapang. 'Di ba? Kasi yan yung way of expressing yourself, 'di ba? Expressing your opinion. Kung diyan mo pinapadaan sa ganyang pagiging matapang, 'di ba? No, kaya mahirap magsalita kung galit ka. Kasi words is very pumakalingap. Is talagang napakasakit niyan, 'di ba? Yan yung pinakamasakit, 'di ba? Yung yung tawag diyan. Di ba? Ano nga yung sabi niya, no? Ito kasi to sa moment na to, guys, parang ako I don't know kung kahit ako mapapatanong ako dito. Ang tanong ko, sino yung sinasabihan ni Ruel? Is this general knowledge or is only a typical discussions, no? Nothing personal to somebody, no? Pero sa akin, it seems na maaari kaya mapapatanong ka kasi Sir RP Max, mapapatanong ka, may pinapatamaan ba dito si Ruel? So question mark lang naman yon. Pero hindi naman sinabi ni Sir RP Max na may pinapatamaan nga. Question mark, sabi nga niya, si Ruel of Malalag pa rin ang makakaalam. Dito kasi may binabanggit siyang siya. No, parang single, no? Singular. Kaya mapaiisip mo parang may pinapatamaan ba siya kasi no, kung titignan mo yung words na parang mayroon siyang pinapatamaang tao. Kaya lang, you're not sure kung may pinapatamaan nga or he's just mentioning no, general knowledge for the viewers, no, to cope up, to understand things, no, in reality, parang ganoon. Pero tuloy natin.
Yan yung pinakamasakit, di ba? Yung yung tawag dyan. Di ba? Ano nga yung sabi niya, tawag dyan? Yung quote, yung quotation na the most powerful weapon talaga is words. Oo, talaga. No? Sagrado Kasi yan eh. hindi buto kasi yan, di ba? Hindi sa talaga sa loob So, talaga ito yun, no? Sinasabi yung words, okay? yung niyan. Yung tawag dyan. Kumbaga sa Bisaya, dulot. Diba? Dulot. Ito basa ko dyan, yung word ng, yung pinaka talaga, Kaya- sagrado. Oo. Kaya words talagang sacred. Kaya huwag tayo magdesisyon kung galit tayo, huwag tayo magsalita kung wala tayo hindi tayo kalmado, di ba? At saka Kasi hindi pag na natin galit ka- ma-retrieve, hindi natin Ayun, so nabanggit So, yun, So, yun, guys, malinaw mo. So, ito, guys, malinaw po, So, kung ikaw titingin dun sa video ni Ruel, maaari talaga na meron siyang pinapatamaan at wala naman siyang pinapatamaan. It's just only parang talk of the town lang. Parang napag-uusapan lang naman yung sinasabi ni Ruel dito. So, for me, wala akong nakikitang pa dito na foul, no? At hindi kaya sabi ko nga sa inyo, kahit ako mapapatanong ako the way na si Ruel nagsalita noon. So, but still, sabi nga ni Sir RP Max, you were not sure na kung may pinapatamaan siya or maaaring is this only a opinion and comments kasi nga maaaring may nagtanong doon sa viewers. Kasi hindi ko alam yung full details, guys, no? Pero kung bibis tayo dito sa video mismo, so maaaring talaga may pinapatamaan, maaaring wala lang naman, no? Pero tuloy natin. po ni Ruel Umalala, guys, no? Kapag galit ang isang tao, dapat talaga hindi ka mag-decide at hindi ka rin magsalita kung ano-ano. Dahil once na binanggit mo na po yung mga bagay-bagay Merp ng bawiin. dahil sa sobrang galit mo, Oo. let's say marami kang nabanggit doon na hindi mo dapat banggitin, ay hindi mo na po yun pwedeng bawiin. Hindi mo Tama. na pwedeng i-retrieve. Oo, Okay? At kapag may tao kang nasaktan dahil doon sa sobrang binanggit mo, sa sobrang mong sinabi dahil galit ka ay baka mamaya mahirapan ka ng mapatawad ika nga Tama, dahil oo. sa sobrang lalim ng sugat na naidulot doon sa binanggit mo. Okay, so ang lalim, no? Ang lalim po yung binanggit ni Kumbaga, Sir RP Max, in general, yung topic ni Ruel of Malalag, which is makaka-relate naman lahat. Agree, no? Tuloy natin. Ruel of Malalag. Ika nga, parang tagos hanggang buto. Yung sama ng loob ng inabot. Yung sugat, ika nga, ng inabot dahil doon sa binanggit mo. Dahil doon sa mga salitang binitawan mo. To the point, kasi nga may mga nagsasabi kasi doon sa audience na Ayan, nakita niyo guys, i-rephrase natin to, emphasize natin, no? Humugot na naman si Sir RP Max from the viewers. No? Doon siya nagbe-base ng mga sinasabi niya rito. Hindi siya mismo ang nagsabi nito. Nag-base lang siya doon sa mga nagko-comment. Sir RP Max, ano yun? time will heal, no? Yun naman po talaga ang hope natin, guys, sa couple na siyempre, no, maraming nagmamahal at nagkaroon ng problema. Ang wish po talaga ng mga nakasuporta sa kanila, ika nga magkaayos sila in time, o time will heal, no? Let's say isang linggo, isang buwan, yun po talaga ang mga pangarap ng mga nagmamahal sa kanila. Tama, Na ano lang yan dong, time will heal. So yun po yung sagot ni Ruel Umalala, guys, doon sa mga nagsabi na time will heal. Kasi nga marami po So doon sumagot si Ruel sa time will heal. Okay. talaga ang nasaktan, no? Umiiyak dahil nga po sa problema nitong dalawa nagkaroon ng tampuhan. Okay? At dito nga nabanggit ni Ruel Umalalag na kung masyado ng malalim, ika nga ang dinulot na sugat doon sa binanggit ng isang tao. Ito, guys, no, hula-hula lang po natin dahil Ayan na, guys, sabi niya guys, hula-hula lang niya. So ito po sana i-emphasize po natin to. So maaaring, kumbaga parang ako nag-disclaimer si Sir dito na ito po guys, hula-hula ko lang. So meaning, pag hula-hula o disclaimer to guys, parang nasa inyo po kung paniniwalaan nyo ako. Pero hindi ko sinasabing totoo to. Yun yung guys, as a reactor, yun yung nagigets ko kay Sir RP Max na hula-hula lang ito Ibig sabihin, hindi ito yung absolute truth. Hindi porket sinabi ko, ito na yung katotohanan. Hula-hula lang. No? Parang ganon. Tuloy natin. hindi po natin talaga alam yung problema nila. Sila lang po ang nakakaalam. Pero Di ba? Okay, sabi niya, hindi po natin alam, sila lang po nakakaalam. Okay, tapos,
Dahil nga din po sa mga lumalabas din po, no, mga sinasabi nila, ika nga, nagkaroon po tayo ng konting idea, no, hindi man full idea, Okay. nagkaroon tayo ng, siyempre normal naman po yan, no, hindi magkatampuhan ang dalawang magkasama, kung hindi po yan nag-away, automatic po yan, meron yang away. Ayun. So, agree naman ako doon. Hindi naman tama naman. Hindi naman magkakatampuhan yan kung hindi naman nag-away. Pero kasi hindi natin okay na po ang Rochelle, no? Kasi ito lang, ganda to i-discuss kasi nga marami nagagalit kay Sir RP Max. At ito na nga, medyo si Sir RP Max ang sinisisi. Pero nakikita ko naman, so far so good naman yung reaction video niya. No? Hindi ko siya kinakampihan guys ha. At nakikita ko naman, no, okay yung anyang reaction video naman. At sa kung anong klaseng away yun, kung anong detalye doon, siyempre hindi po natin alam yun. Ika nga sila lang po ang nakakaalam doon. Di ba? Sila po ang nakakaalam doon. That's good. Okay? At siyempre, respect na lang din po natin sa kanila. Hindi naman po natin pwedeng halughugin, ika nga, no? Dahil privacy na po nila yun. No? Okay, tama. That's good. Comment, no? Sabi nyo, wag po nating halugugin kasi personal or private nga taman yun. Tama siya dun, guys. Tama yun. Maliban lang po kung siyempre ilalabas po nila sa social media. Yes, exactly. Dahil pareho naman po silang nasa social media. Exactly, Sir RP Max. Pag nilabas nila, talagang hindi mo mapipigilan yung mga reactor, ibang content creator na pakailaman sila. So, tama doon. Pag nilabas na yung relationship, talagang ang sisi sa kanila, hindi sa mga content creator. Ang content creator, kung merong apoy, syempre doon lang uusok. So, maganda tama si Sir RP Max doon, mas maganda private. Hindi lahat inilalabas sa social media. Tama naman advice niya doon, guys. Sa social media, ay doon po natin sila komentuhan. Ganun pa man, siyempre, nasa kanila pa din po yan. Okay? At ang kagandahan naman po guys, no, sa mga nangyari ngayon, wala din naman pong isa sa kanila na sabihin nating washing dirty linen in public, no? Yeah. Dahil doon na po medyo hindi maganda. Okay? Actually, tinapik na din po ito ni Kuya Val. Sabi nga po ni Kuya Val, siyempre, umaasa din naman po si Kuya Val na forever talaga ang mangyari nitong dalawa. Pero, yun na nga po, no? Kung talagang may problema, siyempre, sila lang din po ang nakakaalam niya, no? At sila din, Sir RP Max, sila din yung makakapag-ayos ng problema nila. At naging okay naman na ngayon, guys. Tandaan nyo, guys, sa tinatopic lang natin to, pero okay na po ang Rochelle. As this, okay na po sila. Dalawa, itong mag-shoota ika nga na si Ruel at saka si Richelle, no? Ito naman guys, no, isa din po siguro makomento natin. Pagka ang mag-shoota, no, halimbawa, nagkaroon ng tampuhan. Ito guys, ito in general knowledge to, nakikita ko rito. Hindi lang po to sa Rochelle, sa lahat to. So, hindi sila ngayon nagsasama, hindi sila nagkikita. At the same time, parang ano na din po yan, parang cooling off period, no? Kaysa naman mag-away kayo na mag-away, mas maganda na din po yung, ika nga, dumistansya ka muna, okay? The same din naman sa mag-asawa, pag nag-away kayo, mag-call off kayo. Ika nga, bigyan mo ng time yung sarili mo. Ganon din naman yung isa. And then, Tama, di ba? Binigyan ng example as pagiging mag-asawa. Okay, this is, so meaning, in general, general term or general discussion. magmuni-muni, mag-iisip kayo kung ano yung problema nyo. Ano bang naging kasalanan mo? At ganon din naman po siya. Ano bang naging kasalanan niya? Okay? And then, pagkatapos noon, yun, sweet na naman. So, normal naman po yun. So, yun po ang inaasahan ng mga nagmamahal sa kanila na sana, maging okay pa. Okay? Makapag-isip-isip sila at itong mga darating na araw, ika nga ma-realize nila na mahal nilang isa't isa at kaya nilang isacrifice kung ano man yung mga bagay na hindi gusto ng isa. So, vice versa, ika nga. Kung ano yung mga bagay na pwede mong alisin at pwede mong itigil, ika nga, no? Dahil ayaw ng partner mo. Ayaw niya ng ganung ugali. So, kung talagang mahal mo ang isang tao, kaya mo po yung stop. Okay? Kaya mong isacrifice yung sarili mo. Dahil siyempre mahal mo siya eh. Tama yun, Sir RP Max. No? Kaya mong i-give up yung ego mo, yung pride. Kasi pag yung ego tsaka pride, hindi mo give up. O yung sarili mo. No? Pag sinabing sarili, kasama ng ego at iba pang mga ugali natin. Pag di mo give up yun, hindi magkakaayos. Yun yung sinasabi ni Sir RP Max. Okay naman guys eh. Ano nga, good advice nga siya dito eh. So, kaya mong alisin sa pag-uugali mo. Okay? So, yun po ang inaasahan ng mga nagmamahal po sa kanila. So, yun po guys, ano ang masasabi natin dito nga po sa live ni Ruel Malalag na yun nga po, no, nabanggit niya yung mga factors kung bakit ang isang tao ay nagbabago ang ugali. Dahil nga po sa yaman o sa pera and then sa kasikatan. Okay? At
paggalit ang isang tao, nabanggit din po ni Ruel guys no, sa kanyang live, na paggalit ang isang tao ay mag-ingat po sa mga sasabihin. Dahil Tama. kung ano po yung sasabihin mo, hindi mo na po kayang bawiin. Bawiin, Saktan kang tao, baka mamaya matagal bago maghilom ika nga yung sugat. So yun po ang nababanggit niya. At nabanggit din po niya guys na ang isang tao pwede namang maging matapang, no? Let's say may mga bashers ka na kailangan mo talagang sagutin. So pwede kang maging matapang pero humble pa rin. Oo, Okay? tama. Pwede ka rin namang maging matapang na mayabang, no? So yun po ang hindi maganda doon, no? Matapang ka pero mayabang ang dating. Tapos Pero minsan, alam niyo, totoo lang, Sir RP Max, minsan both kailangan mo yan eh. Versa Merzano, minsan sobrang swile ng mga basher eh. Minsan kailangan mo yabang. You know why? Mas mayabang sila sa'yo eh. Kaya minsan, kahit ako guys, totoo lang, hindi magpapa-ipokrito. Minsan, niyayabangan ko na eh. Kasi, total, niyayabangan nyo ako. Niyayabangan ko kayo. Eh, basher yan eh. Ang basher never yan magiging mabait. Totoo lang guys. Kasi hindi ako yung tipong yung bait-baitan na ano. Pag ang kausap ko mayabang, yayabangan ko din. Ito guys, opinion ko lang yun. Sorry natin. siyempre, marami kang masasaktan doon dahil sa galit ka, naging matapang ka, mayabang ang dating, baka may mga mabibitawan kang salita Tama naman si na Ate hindi Max. maganda. Kasi Tama naman. automatic makakasama na po yun eh. Tama. Nakapagsabi ka ng hindi maganda, galit ka, yumabang ka, at inaaway mo yung isang tao. Ang masama doon guys, kung meron kang nasabihan ng masama, at yun yung mga taong nagmamahal sa iyo. Tama. At kapag yan ang bumitaw, baka pagsisihan mo. Okay? So, ganun po yun. Ang mahalaga guys, no, dito sa napapansin ko kay Dudong Ruel, hindi po siya nagpa-apekto. Nakita ko yung kanyang self-confidence. Napakataas guys, no? Hindi siya nagpa-apekto. At ngayon, Yung sabi pinuri niya si Ruel, na pinuri niya. nga niya, focus siya sa pagcha-charity. Dahil doon naman po siya nakilala. So, yun po ang nagustuhan din po ng mga nagsusuporta sa kanya. Alam ko guys, marami ang nagmamahal kay Ruel Umalalag. Yung mga dating nakasuporta sa kanya nung nasa Davao pa siya, hanggang ngayon, marami po ang nakasuporta pa din po sa kanya. So yun naman po ang kagandahan sa kanya guys. Nandoon pa din po yung kanyang pagiging humble. Okay? At yung kanyang self-confidence ay ang taas. Nandoon po. Yun po ang mahalaga. Dahil pag ang isang tao na wala na po yung self-confidence, susunod na po doon guys ang depression. At baka mamaya may gagawin ng isang tao. At dito naman, malabo na mangyari kay Dodong Ruel na madidepress kasi nakita natin ang taas ng kanyang confidence sa sarili at yung focus niya ngayon ay focus sa pagcha-charity. Okay? So, yun lang po guys ang ating kunting reaction dito nga po. So, para sa akin, overall naman po, no? Nasa inyo na yun, guys, ha? Para sa akin, no? Overall naman okay po yung taging takbo. At ako, nakikita ko rito, maaaring na misinterpret ng no? Hindi nila, siguro, may iba, nanonood kay Sir RP Max, di tinapos. Minsan may ganun eh, di tinatapos yung video. Minsan nga, nagsisimula pa lang, nagbaba sila sa thumbnail. Thumbnail pa lang, ko-comment na. Kaya mag-wait ka, pag-upload mo ng video, may comment na agad eh. Bakit? Kasi hindi sila agad nanonood. Nauuna yung comment. Pero ako nakita ko dito, walang masamang tinapay si Sir RP Max, no, especially kay Rachel o kay Ruel of Malalag. No, nag-base lang siya dun sa video ni Ruel. Of course, si Ruel yung tinatopic niya kasi si Ruel yung nasa live. Pero hindi ko nakitaan na si Rachel na nagkaroon siya ng doubt or paninisi kay Rachel. Wala. Maaari lang talaga na yung ibang medyo mga viewers medyo maselan, no, na misinterpret si Sir RP Max. Pero kung papakinggan nyo to guys, kung papakinggan nyo maigi, i-analyze nyo maigi, si Sir RP Max ay nag-advise bilang ama, no, bilang ama, at real talk naman yung sinabi niya. Ako agree ako sa sinasabi niya. Ayun po ang tamang payo, no. Ngayon, hindi natin masisisi, wag natin i-blame yung content ni Sir RP Max at wala akong nakita. I-blame natin yung mga nag-comment kasi sila yung mismong nag-interpret na si Rachel yung tinutukoy niya doon. Nasabi nga ni Sir RP Max, tanong nga niya kung ang tanong ko lang, may pinapatamaan ba si Ruel dito? Kung meron man, hindi ko alam, siya ang makakasagot. Kasi kung nag-explain naman siya, in general yung explanation niya. So, yun po yung nakikita ko dito. So, baka may magsasama ng loob sa akin, pero mahal ko po kayo lahat guys. Yun nga lang, kawawa din naman si Sir RP Max na pagbintangan natin na basher, hindi po siya basher. No? At nakita ko naman yung video niyan, he put good advice, no, towards
towards Ruel of Malalag. Eh, Sir Marzano, bakit wala siyang advice kay Rachel? Kasi nga si Ruel yung nasa live. Siya yung topic. No, syempre, of course, kung dalawa silang gadya, magbibigay siya ng advice kay Rachel din. No, pero syempre, nakikita ko lang dito, talagang okay yung advice, yung kanyang reaction dito, guys. Pero kayo, guys, anong masako-comment nyo dito? Sana po, lawakan po natin ang ating mga unawa. So far, so good po sa akin si Sir RP Max. Wala pa akong nakikita masamang tinapay sa kanya. And bilang reactor, nag-react lang naman siya. At dito, nakita ko patas po siya. Nasa inyo na pong misinterpretasyon kung sinong paniniwalaan ninyo. At di ko naman sinasabing tama po ako, hindi po ako judge, no? Reactor din po ako. Pero para sa akin, no, timbangin po natin, no. Huwag po tayo mag-base sa mga nagko-comment diyan. No, kaya siguro inop na lang ni Sir RP Max yung kanyang comment section kasi may mga makukulit talagang Tsaka tandaan nyo, guys, sa social media, hindi ka makakakuha dito ng 100% basher free. Minsan okay yung content mo, may bash at may basher. Hindi po totoo na dapat puro wala kang makikitang basher, hindi po totoo yun. Palagi pong may basher. Kasi alam niyo bakit? Sabi nga nila, you cannot please anyone. Meron at merong ayaw sa'yo. At anong buting sabihin mo, masama ka pa rin sa mata nila. Sa muli, guys, lagi niyong tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Magkomento ayon sa itsura, mag-react ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory, guys. Bye-bye po. Alright. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, sigurado matindi. Kayo, love team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa love teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na nang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashers, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion nga'y matatag, parang bakal na walang langat. Lamat, bawat love team na di niya feel. Nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher, tuloy sa pang-aasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatagong aksar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatik. Alam niya, sa totoo, siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya love team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitive, di ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya maduduro. Bilang reactor, solid, di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na nang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit sa lofty may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalinaw, makagos hanggang buto, real. Sa mga bashers, ang daming pasarin, pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit pumapikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo,
pero di siya napitinag. Opinyon niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Lamat ba? Si Marzano, mananatili